Good morning! Another day, another life ulit sa amin pong pamilya. At yan, araw na yan po ay March 27, umaga, alas 7 ng umaga. Si Denver ay kakarating lang niya dyan dahil hinatid pa niya si nanay dun sa palengke dahil siya ang nagtitinda habang ako ang nag-aalaga kay Iliana. Yan nga po, si Iliana ay nagagalit na, pinapagalitan niya ang kanyang tatay kasi nga po ang tagal niyang dumating, ang tagal naming naghintay at siya nga po ay gutom na gutom na. Wow, ako talaga nag-decide para sa anak ko, no? So ayan nga, gutom na nga kami mag-ina dyan. Ewan ko ba kung saan padapadpad tong lalaking to, may dinaanan pa yata kung bakit ang tagal-tagal niya, umabot yata ng 1 oras ba saka siya dumating. Akala ko yung nagkarga pa kasi nga tricycle driver nga po si Daddy Denver. So ayan nga po, nagdadadaldal po yung aking anak dyan, pinapagalitan niya yung kanyang tatay, pero sabi ko naman po kay Denver is kausapin lang niya si Iliana na para bang malaking tao na, wag niyang i-baby talk kasi nga po mahirap pag i-baby talk yung bata, mas patagal siyang matututong mag-aral at yung pagsasalita niya ay parang baby talaga. At yan nga guys, si Iliana ngayon sa edad niya, bawat makita kanyang umiinom o kumakain, ang gusto niya, itry din niya. Gusto niya painumin mo siya o gusto niya pakain mo din kung anong kinakain mo. Ayan, sa oras po na yan, kakatapos lang po niyang natulog dyan, kakagising lang niya. At ayan nga, nangungulit na ulit, pero mukha namang maganda ang gising niya kasi nakangiti na agad siya pagkagising niya. So ayan, ang ginagawa ko muna ay nilalaro-laro ko muna siya dyan at inayos ko yung buhok niya kasi hindi ko po alam bakit ganun yung buhok niya. Nauna pa pong mas humaba yung sa tuktok po kaysa yung mga nasa ilalim. Yun nga lang po, kamot ng kamot siya, kaya ang ginawa ko ay pinoni ko na lang po. At yung time na yan din po, kumain na rin po siya, pinakain ko po siya ng pancake, pinagluto ko siya. Ayan nga po, gutom yan, gusto niya agad, ibigay ko agad ang kanyang pagkain. Ayan na nga guys, alam niyo po ba, tuwang-tuwa naman ako dyan dahil mukha namang nagustuhan niya kung ano yung pinaghanda ko sa kanya. At ayan nga, alam niyo ba guys na naubos niya yung kanyaking pinaglutong ganyan. Isang buong pancake po yan, yung hindi po kakapalan at hindi rin po kanipisan. Ayan nga po, sarap na sarap siya. Dinagdagan ko pa nga po ng 2 slice yung binigay ko sa kanya kasi nga gusto pa niya. At yan nga, di ba ang sweet naman yarn. Sinusubukan ako, mukha yatang alam na alam ng anak ko na ako'y gutom na rin. Pero kahit papano, ako'y tuwang-tuwa dahil nagusto niya. Hindi po ako nagluluto mula po nung dalaga ko. Pero tinatry ko naman pong pag-aralan dahil nga po kailangan ay masustansya din ang ipakain ko sa anak ko. Yan nga po, iniiba-iba ko yung pinapamerienda ko sa kanya. Pancake po sa araw na yan. Hindi ko po alam kung ano sa susunod na araw. Pero pagkatapos niyang kumain ng pancake na yan, abaday, 1 oras yata mahigit nang hingi na agad ulang gatas niya. At pagkatapos naman mga bandang alas 5, ala, nakita niya yung paborito niyang biscuit. Ayan, humingi ulit siya. At nakita niya si Saya dahil nagpunta kami dun sa bahay ng aking kapatid. Nakita niya na kumakain ng banana cue. Aba, nakipag-share din ang batang makulit kahit na ang totoo, yung kanyang pinsan ay hindi ko ba alam bakit parang ayaw na ayaw niya sa kanya. Mapasok pa lang po kami sa gate nila, sasabihin agad ni Saya, no, hindi ko ba alam ba? Pero siguro dahil hindi pa niya nakakapaglaro si Iliana. Pero ito namang batang to, kahit na gano'n ang ginagawa sa kanya, wala lang. Parang dead ma lang ba? At yan nga po guys, unti-unti sinasanay ko na rin siya na mainom, na hindi umiinom gamit ang chopon. So ang una kong ginamit dyan is ginagawa kong baso, yung takip ng kanyang gatasan. Pero wag po kayo mag-alala, don't worry dahil hugas na hugas ko po yan, malinis po yan. Sigurado po ako na malinis po ang aking ginagamit. So ayan nga guys, hindi ba't halata talaga na nagustuhan niya yung pancake na aking inihanda. Hanggang ngayon ay hindi pa nga tapos kumain ng bata at tinatry din niyang subuan ng kanyang mama. At ako naman ay tuwang-tuwa naman, syempre naglalambing ang aking unika iha. So yan, yung gabi na yan, hindi ko alam, ang akala ko ba ay matutulog na siya dahil
parang hikab na siya ng hikab. Ngunit nung nabihisan ko na siya at dinala dun sa aming kwarto, ay Diyos ko, dahil yan pa rin yung mga kanyang pinagkagagawa. Natawa pa nga ako sa kanya dyan dahil napagtripan niya ang garter na kunin at paglaruan. Ngayon pumitik yata sa mukha niya. Hindi ko alam kung saan banda sa mukha niya. Bigla na lang siyang umiyak. At ayan nga, ilang minuto pa talaga yung hinintay ko bago siya makatulog. Walang ginawa, ikot ng ikot, laro lang ng laro. Hindi ko alam, pero mukhang nakakaramdam din ang bata na wala pa ang kanyang ama. Dahil nga nagbiyahe si Denver dyan at ginabi na rin sila dahil nga nasiraan ang kanilang sasakyan. Hanggang dito na nga guys, ang video na to, tatapusin ko na po sa parting ito. Maraming salamat po ulit. Salamat sa inyong panonood.